So ito na yung ating wall na na-primera natin ng Acrytex na white. So basa-basa pa yan. Mahigit isang buwan din bago ko to napagdesisyonan na lagyan ng top coat kasi inobserbahan ko muna. So far okay naman siya, wala namang natutuklap or nagpupulbos. At ang gagamitin natin ditong pang top coat ay itong Titan ng Boysen din. So product din to ng Boysen. So all Boysen na yung nilagay ko. Dalawang klase to, may nauna nito na parang kulay pula. So ang ginamit ko itong super ano nga to? Super Flex pa. Kasi ito yung bago gusto kong subukan kung mas okay siya. Elastomeric kasi yung dating pintura ng wall ko ay elastomeric na rain or shine. So yun yung pinatungan na natin ng waterproofing tsaka primer. So gusto kong subukan itong brand ng Boysen kung mas maayos sa kanya. Ang gagamitin ko palang kulay dito ay kulay gray. So marami namang kulay na pagpipilian, mamili na lang kayo. So, syempre, bago nyo i-apply, kailangan nyo munang haluin ng maigi para walang maayos yung paghahagod natin ng pintura. Ito naman ay napakagaan niyang ihagod. Hindi tulad ng mga solvent base. Ito ay ang bilis-bilis lang at ang lambot-lambot niya ihagod. Hindi ko na to nilagyan ng tubig, water base naman. Gusto ko puro lang siya. Tawag dito. So bale, seal gray pala yung tatak nung yung kulay na ginamit ko dito. Napakaraming choices ng kulay na pwede nyong ilagay. Kaya lang sa akin kasi dito sa taas, parang yung white walang kadating-dating. Kaya gagawin kong ibang kulay. Itong part lang na to. Yung kabilang side niyan ay white pa rin para ma-reflect niya yung init ng araw. Ito namang part na to ay hindi ganong naiinitan. Umaga lang, tapos pag tanghali wala na siya. So yan na yung ating first coating. Yung application ganun pa rin. Mga kantuhan ayusin, kung kaya nyo ng criss-cross yung application, mas maganda. Yung sa akin parang ano lang to, vertical lang yung application ko. Tapos sinisipat ko na lang kung may nalipasan tayong part. Maganda dito iba yung kulay niya kaya maganda nakikita yung hindi na-applyan ng maayos. So may instructions naman dun sa likod. So mga 3 coats, at least 3 coats daw para ma-achieve natin yung plastering niya, yung pagka-cover niya. Since elastomeric naman, sinasabi nga nila matibay ito sa init tsaka sa ulan, pero makikita naman natin yan kung totoo yung sinasabi nila. First time ko rin lang gumamit ng nitong brand kaya hindi ko pa masabi kung okay talaga siya. At yan na yung itsura niya sa first coating. So malabnaw to kaya marami pa rin nakikitang whitish na part. Anyway, 3 coats naman ang gagawin ko dito kaya mako-cover natin yan sigurado. Ganun pa din yung pag-apply nito. Siyempre bago nyo i-apply ay linisin nyo yung pag-a-applyan. Tsaka dapat maganda yung panahon para walang istorbo. At dito naman ina-apply ko na yung second coating. Mabilis lang ito matuyo pero merong instruction sa balde niya na kung ilang oras yung
curing time. So sundin nyo yon para maayos yung pagkakapit ng pintura. So kahit madali siyang matuyo, hindi ibig sabihin pwede niya na agad applyan ng second coat or third coat. May sinusunod na tamang oras sa curing time para walang sablay yung ating top coat. Marami namang option sa top coat. Pwede kayong mamili. Pwedeng rubberize. Pwedeng yung Acrytex na tawag doon. Acrytex na glossy white. So, pwede rin yun. At meron pang isang protection dito yung top coat clear. Mas maganda rin kung merong ganun para maprotektahan yung pintura natin. Hindi ko pa sure kung lalagyan ko nun. Depende. O obserbahan ko rin muna to bago ko lagyan nun. Kaya lang medyo magastos na kasi. Kumpara naman to sa Acrytex na glossy, halos kalahati lang yung presyo nitong elastomeric na Titan. So ito na yung napili ko para makatipid-tipid ng konti. At yan na yung ating finished product. Hindi ko na pinakita yung pag-third coating ko kasi parehas lang din. Anyway, masarap sa pakiramdam na unti-unti mo nang natatapos yung DIY project mo. Kahit papaano ay kahit paunti-unti, kahit mabagal. Ituloy nyo lang kasi kung tatapusin nyo yan ng isang araw parang nakakapagod at nakakaumay gawin. So mas maganda unti-untiin nyo lang. Hatiin nyo yung buong project sa parts para hindi masyadong nakakabulaga at nakakaumay gawin.